bad effects pag kulang sa tulog, 'di ba? Pag lagi tayong puyat, ano ba dapat nating binabantayan? So 5 bad effects pag kulang sa tulog. Tapos magbibigay tayo, to medyo maganda, 11 tips para labanan ang puyat. So kung puyat ka na, paano gagawin mo para makabawi ka doon sa puyat mo? Meron tayong mga tips. At later, meron tayong mga sleep tips, simpleng tips para makatulog agad. Okay? Tingnan muna natin yung 5 bad effects pag kulang sa tulog. Number 1, mas tumataas ang blood sugar. So yan, napapansin niya ng mga may diabetes, bakit mas tumataas blood sugar nila pag puyat sila? Kasi nga, pag kulang tayo sa tulog, may stress hormone lumalabas, yung cortisol eh. So, pag lagi ka na-stress, lagi kang puyat, tumataas ang cortisol mo, pati blood sugar mo, tumataas din. Actually, hindi lang blood sugar tumataas, pati blood pressure tumataas din. Mas naka-high blood din, o kasama din yan sa bad effects. Number 2 problem is weight gain. Mas tataba ka. Bakit? Mas maganda kasi, paggabi na dapat tulog na eh, di ba? Hindi ka nakakain eh, di ba? Tulog. Anong oras ang pinakamagandang tulog? Ituturo ko na sa inyo. Ang best time to sleep ayon sa pag-aaral ay between 10 p.m. hanggang 11 p.m. 10 to 11 ng gabi yan ang pinakamagandang tulog. Ang gising daw magandang mga 6 a.m., 7 a.m. Yun ang magandang tulog. So, pag natutulog ka na dapat, hindi ka natutulog, kumakain ka tuloy, napapakain ka. Dapat nga fasting ka sa gabi. Isa pang problema, kung mahilig ka kumain ng madaling araw, diba? Puyat ka, nagugutom ka. So, pag kumain ka, mas tumataas yung cholesterol at triglyceride mo. Kasi nga, nagulo yung katawan eh. Gusto ng tiyan mo, relax ka na eh, tapos kakain ka pa. Another problem din dito, tulad na sinabi ko, diabetes, high blood, weight gain. Pag 3 araw daw ng puyat, ayon sa isang pag-aaral, pag 3 nights sunod-sunod na kulang ka sa tulog, doon tumataas yung blood sugar. Doon tumataas yung blood sugar. Nadi-decrease yung insulin sensitivity by 30%, kaya mas nasisira yung organs natin. So, yan So, hindi talaga maganda yung laging puyat. So, high blood, taas blood sugar, tumataba. Next, number 3, digestive health. Pati tiyan natin. Mas makulo ang tiyan natin kung puyat. Yung mga may irritable bowel syndrome, yung mga may ulcer, mapapansin mo, bakit mas matindi? Actually, ang mahirap dito kung night shift ka. Mamaya may tips tayo. Paano kung night shift ka, baliktad ang oras mo? Kaya nga mas makulo ang tiyan nila eh. Diba? Dapat pahinga ng tiyan mo sa gabi. Dapat busog ka na pero gising ka pa. Diba? So pati tiyan mo nasisira yung digestion. Number 4, pati puso. Pwede rin magkaroon ng heart disease. Ayon sa isang pag-aaral, tumataas yung homocysteine level pag puyat ang isang tao. Bilang internist at cardiologist, linya ko po to. So, ang homocysteine, hindi siya maganda. Ito ang senyales na may pamamaga sa katawan mo. So, pag tumaas ang homocysteine, not good yan. Kasama niya yan yung sa sakit sa puso, mas tumataas blood sugar, mas nagkakaroon ng taba sa bilbil, mas namamaga yung katawan. Nilista ko na po lahat dito. Yan. Nilista ko para pag-research ko, mabigay ko sa inyo maigi. Number 5 problem, pag kulang ka sa tulog, syempre, pati yung kain mo, namamali na daw ang decision. Usually kasi, pag puyat ka, hindi ka na kumakain ng gulay. Ito, bagsak ang fiber intake, bagsak ang vegetable intake. Siguro nga, pagising ka sa gabi, wala ka naman mabibiling healthy kung madaling araw, di ba? Take out na lang, puro fast food na lang. So, puro oily, maraming calories, at hindi na maganda nakakain. Lalo na nga pag night shift worker. Nagbabago rin. Tsaka, napaparami din yung mga energy drinks, kape, yung mga unhealthy, mga soft drinks, mga iced tea, mga unhealthy food choices.
kung puyat. Parang wala kang control. So, nakita nyo, maraming bad effects yung puyat. So, ito gagawin natin, ha. Next topic natin, napakaganda, 11 tips paano labanan ang puyat, di ba? Minsan di mo maiwasan napuyat ka, kailangan mong pumasok sa trabaho. Ano gagawin mo? Hindi ka naman makatulog agad. Tingnan natin, 11 tips. Yung iba, pag kulang sa tulog, next day, binabawi sa, number 1 tip is kape. Pwede ba uminom ng kape? Actually, kung kape ang pambawi mo, kung sanay ka sa kape, pwede naman 1 cup up to 2 cups of coffee pambawi sa tulog. Pwede. Pero hanggang doon lang. Hanggang 2 tasang kape lang. Huwag mo na subukan ng marami masyado. Baka tuliro naman yung utak mo. Hindi ko rin pinapayo na energy drinks kasi masyado mataas ang caffeine nun. Diba? So hanggang kape lang, 1 to 2 cups bawi. Tsaa pwede rin, konting bawi. Huwag soft drinks, huwag iba. Number 2 tip, iwas ka muna sa pagkain na matatamis pagpuyat. Usually pagpuyat ka, naghahanap ka ng matamis Soft drinks, cake, candy, chocolate, diba? Parang puyat ako, pambawi ko, sugar. Ang problema nga sa sugar, lalong magtataas ang blood sugar mo, magkaka-diabetes ka, manghihina ka rin. Pag kumain ka ng sugar, tataba ka rin, babagal din ang galaw mo. So, iwas sa sobrang matatamis. Number 3, pambawi, dapat mas healthy pa rin yung kinakain. Kung gusto mo talaga na matamis, di prutas na lang. Kahit yung mansanas, peras, suha, yung mga healthy prutas lang, saging, pwede yan. Yan ang pinakamatamis mo. Healthy foods, mga gulay, mani, isda, itlog, pwede yung itlog, healthy ang itlog, yogurt, pwede lahat yan, pambawi mo. So at least healthy pa rin kinakain mo kahit puyat ka. Number 4, pag napuyat ka, kailangan mo mag-breakfast. Kailangan mo kumain ng almusal. Hindi pwede yung puyat ka na, hindi ka pa kakain. Kailangan mo 3 regular meals pa rin para normal yung pasok ng glucose sa dugo. Pero ang breakfast mo, hindi pwede puro kanin. Hindi pwede tapsilog na 2 cups of rice, konti lang yung ulam. Dapat, bawas din yung kanin, tama lang. 1 cup lang yung kanin mo, may gulay ka, regular foods, healthy para hindi magka-diabetes. Hindi pwede puro sugary and kanin pambawi mo. So, healthy breakfast, number 4. Number 5, pambawi ng tulog, kailangan maraming tubig. Maraming tubig, 8 to 10 glasses of water. Siyempre, puyat ka mas dehydrated ka. So, maganda nga, marami ka iniinom ng tubig. Di banyo ka ng banyo, di magigising ka, pupunta ka sa CR, mapipilit. Kailangan mo magtrabaho Tsaka, maraming sakit, maraming headache, maraming migraine ang dahilan kulang sa tubig. So, pag kulang ka sa tubig, hindi ka makaisip. Parang tuyo yung utak mo. So, sumasakit ang ulo mo, inuman mo ng tubig. Okay? Kung makulo tiyan mo, uminom ka ng tubig. Hot water, pwede yan. Diba? So, maraming benefits talaga yung tubig sa pag-ihi, sa kidneys, lalo na kung puyat ka. Okay? Mas di ka pa mapapakain. Paano uminom ka maraming tubig? Number 6, pag puyat ka, easy lang sa trabaho. Huwag mo lang palata sa amo mo. More break time. Di ba? Bagal-bagal lang. Kasi, pag puyat ka, mamamali ka sa compute, mamamali ka sa sulat, yung utak mo medyo mas lutang. Di ba? Parang hilo-hilo ka pa sa lakad mo. So, easy lang sa trabaho, sa lakad, baka madapa ka. Diba? Hinay-hinay, pati sa mga akyat at trabaho. More break time, konting slow work para hindi magkamali. Number 7, pangbawi ng puyat, magpa-araw. Okay? Ang araw ang pampagising natin. Alam yan, melatonin yan diba? Mas bumababa melatonin pag na-expose sa araw. So, expose ka sa araw, mas maganda yan, mas gising ka. Mapapagising ka. Okay? Para nakikita mo sikat ng araw.
Pag madilim, mahantukin ka. Number 8, kung gusto mo mag-siesta, gusto mong matulog, siyempre puyat ka, di ba? Gusto mo bumawi. Pinakamatagal na siesta mo, dapat mga 20 minutes lang. 20 minutes, 25 minutes. Huwag mo itulog ng mahaba. Kasi puyat ka na, di ba? Tapos tutulog mo ng mahaba. Tapos sa gabi, hindi ka naman makakatulog. Magugulo lang yung schedule mo eh. Ang bawi ng tulog mo dapat sa gabi. So, kung gusto mo mag-siesta, 20 to 25 minutes, kung hindi, baka sumakit ang ulo mo, hindi ka rin makatrabaho. Di ba? Hindi ka naman makatulog ng mahaba kung may trabaho ka. Number 9, kung puyat ka, no big decision. Walang malaking meeting, walang bibili ng gamit, o may big decision sa pamilya. Huwag kang magdi-decide kasi nga, wala ka sa tamang pag-iisip. Baka sa pera, mamali pa desisyon mo. Hintayin mo makatulog ka bago ka mag-decide. Number 10, huwag ka muna mag-drive. Pag puyat na puyat, delikado mag-drive. Okay? Marami nakakatulog habang nagda-drive. Baka mabangga ka. Mag-commute ka na lang, magpa-drive ka sa iba. Diba? So, ingat sa driving pag puyat. Marami na aksidente. And number 11, ganito ang bawi ng tulog. O, kinig po kayo Pag matutulog ka na sa gabi, kung ang tulog mo dati ay 7 hours sa isang gabi, 7 hours ang tulog mo. So, napuyat ka ilang araw. Ang bawi mo dapat plus 1 to 2 hours only. Ibig sabihin, 7 hours ang tulog mo, puyat ka, gusto mo bumawi, pwede kang matulog ng 8 hours o 9 hours. Hanggang ganun lang, 8 to 9 hours. Huwag mo gawin na natulog ka ng 12 oras. 12 hours, sinuper bawi mo naman. Ang problema, pag sinobrahan mo lampas 10 hours, sasakit na ulo mo, masosobrahan ka naman ng tulog, di nagulo lang ulit yung schedule mo. Dapat konting bawi lang. Bawi ka ng 1 to 2 hours sa susunod na araw din. Para hindi rin sumobra ka sa tulog, hindi ka naman makatulog sa susunod na araw. So, ikot lang. Meron tayong circadian rhythm sinusunod natin. Okay? So, yan ang mga pambawi natin sa puyat. Lastly, simpleng sleep tips. Diba? Paano makatulog sa mga hindi makatulog? Tulad na sinabi ko, 10 to 11 p.m. pinakamagandang tulog. Yung kain mo dapat regular pa rin. Bago matulog, dapat hindi rin busog na busog, hindi rin gutom na gutom. Mga 3 hours before sleeping, schedule mo yung kain mo, sapat lang. Okay? Kasi kung sobra kain, tataba ka naman. Pag sobra namang gutom, di ka rin makakatulog, di ba? Tapos yung mas healthy na kinakain sa gabi. Yung exercise mo dapat regular lang. Okay? Ano magandang oras mag-exercise? Actually, sa circadian rhythm, hapon 4 o'clock to 6 o'clock Yun daw magandang exercise. Pero kung kailan lang, huwag din yung exercise yung matutulog ka na. Matutulog ka na alas 10 ng gabi, magja-jogging ka ng alas 8, alas 9, baka hindi ka makatulog, ma-excite ka masyado. Okay, magpa-araw sa umaga, sinabi ko magpa-araw para sa gabi mas makatulog. Pwede maligo sa gabi, hindi bawal. Puyat, pwede maligo, wala namang kaso nakakababa ng dugo. Hindi po tunay yun. Kita mo sa ibang bansa, yung mga overseas worker natin, yung mga Japanese, yung mga ibang, lahat sila ligo sa gabi. Tsaka maganda maligo sa gabi, relax, warm bath sa gabi. Maligamgam na tubig, pampatulog. Tapos yung kwarto mo, dapat yung malamig at matahimik. Matahimik, kung kailangan nga madilim, maglagay ka nga ng para sa tenga mo, para ma-block yung noise. Other tips, huwag ka rin siguro mag-isip ng mga malalalim sa gabi. Pag alas 7 na ng gabi, huwag ka na makipag-away sa mister mo, sa asawa mo. Gabi na, huwag ka na makipagtalo sa boss mo o sa anak mo. O anak, meron tayong malaking pag-uusapan. Huwag sa gabi, hindi kayo makakatulog. Kung may bad news na hindi naman nagmamadali, huwag sa gabi. Sure ako hindi ka makakatulog. Pag-usapan nyo ng 7, 8 o'clock ng gabi, hindi ka na makakatulog. Isipin mo na buong gabi, tuliro ka na.
then next day sira ng araw mo. So, yung mga email, trabaho, dapat hanggang mga 6 p.m. lang yan eh. Okay? Yung early meeting, ingat din sa pag-schedule ng meeting ng alas 7 ng umaga. Minsan kasi, dahil napakaaga yung meeting mo, ma-expect mo, nako, may meeting ako, hindi ako makatulog. Lalo ka lang mahihirapan. So, dapat relaxing na sa gabi, cool down na, magbasa na lang ng mga simple, wag na mag-post sa gabi. Marami ka pinopost sa gabi, babantayan mo pa, mamaya mabash ka pa sa gabi, hindi ka makatulog. So, mas maganda sa umaga, ready tayo. Okay? So, sana po nakatulong tong tips. And finally, sa mga gamot, vitamin B complex, pampatulog, melatonin, pampatulog. Pero sa akin, hot water, chamomile tea, saging, lakad-lakad, tapos kumain, relax lang, kalma lang yung isip, di ba? Pwede kang magining ng konting music, o magbasa ka ng mga, yung mga cartoon, yung mga pamparelax, walang kabagay-bagay, o mag-isip ka lang ng mga lumang panahon, lahat yan nakaka-relax sa'yo para masarap ang tulog sa gabi. Sana nakatulong po to, share po natin sa ating kababayan. God bless po.